Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2606-2610. Kataas-taasang Diyos. Sa sandaling ito, si Lord Rabbit ay may hitsura pa rin na ang lahat ay kontrolado, ngunit siya ay mas mayabang. Sa pagharap sa saludo ng Life Goddess Yu Linglong, ikinaway ni Zukong ang kanyang kamay para tulungang bumangon ang Life Goddess at tumawa, "Linglong girl, bumangon ka kaagad. Bihira ka pa ring naniniwala sa Chenkun Temple." Tuwang-tuwa si Lord Rabbit. Tumayo ang Diyosa ng buhay na si Yu Linglong, ngunit tumugon ng may paggalang, hinding-hindi malilimutan ni Linglong ang Panginoong Diyos, lalo pa ang biyaya ng turo ng Panginoon. Matagal nang inaasam ni Linglong ang araw na ito. Maligayang pagdating sa pagbabalik ng tagapagtanggol ng kulog ng templo. Mabuhay ang templo. Pagkatapos niyang magsalita, muling tumingin sa paligid si Yu Linglong. Ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa sa death god na si Shi Wuzheng. Nakaharap sa mga Diyos ng Chenkun Temple sa kalangitan, ibinuhos niya ang kanyang linglong voice at sinabing, "Para saan ka pa nakatayo dyan? Ang taong nasa harapan mo ay ang Thunder Protector, isa sa dalawang dakilang tagapagtanggol ng aking Chenkun Temple. Ang kanyang pagbabalik ngayon ay isang mahabang buhay sa templo ng Chenkun. Kailan ka ba magre-respeto?" Kahit na ang mga salita ng Life Goddess Yu Linglong ay hindi malakas, kumalat ang mga ito sa buong venue, puno ng pinakamataas na kamahalan. Si Yang Yian ay nakatayo sa likod ni Lord Rabbit na parang walang tao sa oras na ito, ngunit malinaw niyang naririnig ang pag-uusap ni Lord Rabbit at ng Diyos ng buhay. Nagbigay ng negatibong sagot si Yang Yian sa mga salita ni Yu Linglong sa kanyang puso. Dahil nakikita niya na ang buong Chenkun Temple ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Diyos ng kamatayan na si Shi Wuzheng, habang ang Diyos ng buhay na si Yu Linglong ay ganap na nag-iisa at walang pakialam sa operasyon ng Chenkun Temple. Dito. Kaso, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, wala na ang ibang mga Diyos, at ang buong Chenkun Temple ay ganap na pinamumunuan ng God of Death na si Shi Wuzheng. Malinaw na ang lahat ng mga Diyos at mga tao dito ay malamang na nilinang ng Diyos ng kamatayan na si Shi Wuzheng. Ngayon na ang Diyos ng buhay ay tumalon upang hilingin sa mga Diyos na magbigay pugay sa tagapag-alaga ng kulog, naisip ni Yang Yian na mahirap para sa sinuman na magbigay ng kanyang mukha, tama ba? Kahit na ang Diyos ng buhay na si Yu Linglong ay isa pa rin sa mga Diyos ng Chenkun Temple, hindi niya pinapansin ang lahat ng mga gawain ng Chenkun Temple sa mahabang panahon, kaya tinatansya na walang bibili nito, tama ba? Ito ang ideya ni Yang Yian tungkol sa Diyos ng buhay. Ngunit ang mga bagay ay madalas na nangyayari ng hindi inaasahan. Matapos bumagsak ang mga salita ng Diyos ng buhay na si Yu Linglong, hindi lumitaw ang eksenang naisip ni Yang Yian. Sa halip, ang mga pulutong ng mga tao na lumulutang sa itaas ng langit ay sunod-sunod na nahulog mula sa langit at tumayo sa likod ng Diyos ng buhay na si Yu Linglong. Pagkatapos ay may patuloy na mga tinig ng pagsamba. Sa tuwing may bumabagsak na Diyos mula sa langit, may tinig, ang Diyos na Panginoon, Diyos na Hari, Diyos Emperador, Diyos Panginoon, at Diyos ng langit ng Chenkun Temple ay nagbibigay pugay sa Thunder Guardian Venerable, salubungin ang pagbabalik ng Venerable, at naway pagpalain ang templo. Bagamat ang mga tinig ng pagsamba ay hindi pantay, sa hindi inaasahang pagkakataon ay maraming tao. Mayroong humigit kumulang 100,000 mga Diyos sa buong lugar, ngunit sa loob lamang ng 5 o 6 na minuto, higit sa 80,000 mga Diyos ang nahulog mula sa langit at sumamba sa Thunder Guardian Venerable Rabbit. Ang eksenang ito ay lampas sa inaasahan ni Yang Yian, at higit pa sa inaasahan ng Rabbit Lord at ng Death God na si Shi Wuzheng. Ang mukha ng huli ay naging kulay ube, at sa sandaling ito ang kanyang mukha ay sobrang pangit, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Shi Wuzheng. Ang Diyos ng kamatayan, hindi inaasahan na siya ay nagsumikap ng husto sa hindi mabilang na taon upang maitayo ang Chenkun Temple. Naisip niya na ang mga maaaring manatili ay dapat na maging tapat sa kanya, ngunit sa sandaling ito ay napagtanto niya na siya ay nag-isip ng labis. Ang 100,000 Diyos, 80% sa kanila ay sumasamba sa harap ng Rabbit Lord sa utos ni Yu Linglong, ang Diyos ng buhay. 20% lang sa kanila ang lumulutang pa rin sa langit, at karamihan sa kanila ay hindi ang mga lumang Diyos na nanatili noon. Karamihan sa kanila ay ang bagong henerasyon ng mga Diyos ng templo na kalaunan ay sinanay at kinuha niya. Ang kanilang paglilinang ay karaniwang nasa antas ng mga Diyos, Diyos, at Diyos. Walang kahit isang Diyos na emperador. Ang mga matatanda sa nakaraan ay nagdagdag ng hanggang sa wala pang 300 katao. Sa sandaling ito, si Shi Wuzheng, ang Diyos ng kamatayan, ay nanlamig sa buong paligid. 80% ng 100% ay nawala, gaano ito kakilakilabot. Ang 20% na natitira ay pawang mga bagong henerasyong Diyos, at ang kanilang paglilinang ay mahina. Ang mga matatanda ay ang mga Panginoon at malalakas, ngunit sa sandaling ito silang lahat ay nasa panig ng Diyos ng buhay. Hindi inaasahan ni Shi Wuzheng, ang Diyos ng kamatayan, na ang mga Diyos na nanumpa ng katapatan sa kanya tuwing karaniwang araw ay pipiliin na tumabi kay Yu Linglong, ang Diyos ng buhay, sa sandaling ito. Gaano ito kaayla hilakbot? Hindi ba siya kailanman naging interesado na makilahok sa mga gawain sa templo? Bakit ito nangyayari? Sa pag-iisip nito, si Shi Wuzheng, ang Diyos ng kamatayan, ay hindi napigil ang umungol kay Yu Linglong, ang Diyos ng buhay, ikaw.
Ikaw ay isang puting lotus. Hindi ba't sinabi mo na magtutuon ka sa pag-unawa sa mahusay na paraan at hindi makikialam sa kompetisyon para sa templo? Ano ang sinasabi mo ngayon? Lihim kang nakakakuha ng puso ng mga tao sa simula. Okay, ikaw ay isang mabuting Diyos ng buhay Yulinglong, ikaw ay talagang isang mataas at makapangyarihang puting lotus. Si Shi Wusheng ay tila nawala ng malay sa sandaling ito, umuungal kay Yulinglong, ang Diyos ng buhay. Pakiramdam niya ay niloko siya. Siyempre, ang lahat ng ito ay kanyang sariling katwiran. Sa katunayan, si Yulinglong, ang Diyos ng buhay, ay walang nagawa. Sa sandaling ito, ang life goddess na si Yulinglong ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Nakatingin lang siya sa death god na si Shi Wusheng na lumulutang sa kalangitan na may belo sa kanyang mukha, at sinabi ang bawat salita, Shi Wusheng, nakalimutan mo ang iyong sariling mga paniniwala at nawala ang iyong sarili. Ang templo ay hindi pag-aari ng isang tiyak na tao, o sa isang tiyak na grupo. Ang templo ay isang paniniwala sa katarungan. Si Lord Chen Kun ay hustisya at ang kinatawan ng Great Dao, gayon din ang Chen Kun Temple. Ang bawat Diyos at tao sa templo ng Chen Kun, maging ang bawat bulaklak, damo at puno, ay dapat na maunawaan ang espiritu ng Panginoon. Unawain ang katarungan ng Panginoon, ngunit nakalimutan mo ang iyong sariling mga iniisip at iginiit, kaya nawala ang iyong sarili, pinilit ng Panginoong Diyos na magsanib ang Dao, hindi lamang para sa mga asenso, kundi pati na rin para sa mga nilalang ng buong God Realm, kaya pinipilit ang Dao na magsanib, tinatapos ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, itinaboy ang mga demonyong iyon palabas ng realm ng Diyos na kapayapaan, at dinala ang Diyos sa realm ng kapayapaan sa buong Diyos, at dinadala ang Diyos sa realm ng kapayapaan. Ang Dao ng Panginoong Diyos ang ating hustisya, ito ang ating Dao, at alam ito ng bawat Diyos sa templo, kaya hindi ko na kailangang bumuo ng pangkat o manalo sa sinuman, walang nangangailangan nito, dahil alam ko na ang mga Diyos at mga tao ng milyong Chen Kun Temple noong nakaraan, pagkatapos ng isang sakuna, 2/3 sa kanila ang napatay o nasugatan, na naiwan lamang ng 300 bilyong Diyos. Ang 300,000 taong ito ay katulad natin. Naranasan nilang lahat ang bautismo ng malaking sakuna, naunawaan ang dakilang daan ng Diyos, at naunawaan ang kahalagahan ng templo. Ang gayong mga kaisipan ay malalim na nakaugat sa kaluluwa, at hindi ko na kailangan pang ipanalo ang mga ito. Sa loob ng hindi mabilang na taon, hindi pa ako nanalo sa sinuman, dahil alam ko kung sino ako. Ako si Yulinglong, ang Diyos ng buhay ng templo. Ako ang Diyos ng batas na iniwan ng Diyos upang bantayan ang templo, naghihintay na lumitaw ang kahalili ng Diyos, upang tulungan ang binatang Panginoon na pamunuan muli ang templo sa kaluwalhatian, at ipalaganap ang paniniwala ng Diyos sa katarungan at kapayapaan. Alam ko ito, at gayon din ang mga tao sa ibang mga templo. Ikaw ang nakalimot sa kalooban ng Diyos at sa iyong sariling mga paniniwala. Pinasigla mo ang hangin at mga ulap sa Chen Kun Temple para alisin ang mga disident. Sa hindi mabilang na taon, hindi ka pa talaga nakipaglaban sa 33 Heavens Temple. Sa halip, nasiyahan ka sa pagnanais para sa kapangyarihan at pinilit ang madilim na Diyos na umalis. 2/3 ng 300,000 matatandang tao ang umalis na, wala pang 100,000 katao ang nananatili. Alam ng mga taong ito sa kanilang mga puso na hindi sila lahat ay maaaring umalis. Ang templo ay nangangailangan ng mga tao upang bantayan ito at maghintay hanggang sa dumating ang kahalili. Gawin. Sa tingin mo talaga lahat ay sumusuko sa iyo. Mali, lahat ay nagtitiis at nananatili sa templo, para lamang manatili sa tiyaga sa kanilang mga puso. Ngayon, bumalik na ang Thunder Guardian Venerable, at nagpapanggap kang hindi mo siya kilala at gusto mo siyang patayin. Haha, Shi Wusheng, masasabi ko lang na ignorante ka at walang takot. Ang Rabbit Lord na maaaring maging Guardian Venerable ng Chen Kun Temple ay maaaring bumalik sa kalooban ng God Venerable pagkatapos ng 10 milyong taon. Sa palagay mo ba ang kagalang-galang ay lakas lamang ng mas mataas na antas ng Diyos ng batas? Talagang binaygo mo ako, ngunit huwag kalimutan na sa libu-libong mga tao dito, ang 10 dakilang God Emperors at ang 5 dakilang God Lords ay nakita ang Thunder Guardian Venerable sa nakaraan. Kahit na hindi nila nakita ang orihinal na katawan, hindi ba nila nakita ang mga estatwa ng tagapag-alaga sa kaliwa at kanan ng kagalang-galang na Diyos sa unang palapag ng templo? Mga dekorasayon ba sila? Kahit na baguhan ka sa Chen Kun Temple, dapat ay pamilyar ka sa mga class iko ng templo, at natural na malalaman mo rin ang 2 dakilang Guardian Venerable ng God Venerable Sith. Naglakas loob kang utusan ng Thunder Guardian Venerable na umatake ngayon. Tila hindi ka lamang nawala sa iyong sarili, ngunit nahulog din sa paraan ng Diablo. May isa pa, mas mabuting ipaliwanag mo ito ng malinaw ngayon. Ang Diyos ng buhay na si Yulinglong ay huminto at tumingin sa Diyos ng kamatayan na si Shi Wusheng, at biglang nagtaas ng kanyang boses at nagtanong ng mahigpit, ngunit sa nakalipas na ilang libong taon, nagpadala ka ng mga tao upang manghuli ng isang Diyos na umakyat mula sa mababang kaharian. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang kapaligiran sa bukid ay agad na nagyelo, at ito ay naging malamig ng hindi nakikita. Nagulat si Shi Wusheng at walang malay na sinabi, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Haha, hindi ko alam. Okay, nasaan ang Icewind God Emperor? Yulinglong sumigaw ng isang pangalan.
Sa malalim na boses. Kaagad, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumitaw sa gitna ng mga nakaluhod na tao at magalang na nagsabi, narito ako. Sabihin mo sa akin kung bakit namatay ang isang Icewind God King mula sa iyong Icewind lineage. Diretsahang tanong ng Diyos ng buhay. Nalaman na ngayon ng iyong mga nasasakupan na ang Icewind God King ay inutusan na palihim na tugisin ang umakyat na Diyos na siyang Yiyo mula sa ibabang kaharian upang makuha ang kayamanan sa katawan niyang Yiyo, at siyang Yiyo ang tagapagmana na binanggit ng Diyos ng langit at lupa. Ang emperador ng 33 templo ay pinangalanan na niyang Yiyo na si Execution ang templo niyang Yiyo, at siyang Yiyo ang nag-utos kay Yang Yiyo. Si Yiyo bilang anak ng malaking kalamidad, ang anak ng malaking kalamidad na binanggit ng emperador ay ang tagapagmana ng Diyos ng langit at lupa na hinihintay natin sa Diyos ng langit at lupa. Ayon sa aking pagsisiyasat, nais ng Diyos ng kamatayan na makuha ang mana ng Diyos mula sa tagapagmana at palitan siya. Sa oras na ito, nagkasala din ako ng dereliction of duty. Ang Diyos ng Icewind ay isang inapo ng aking mga nasasakupan, at handa akong parusahan. Pagkatapos magsalita ng Icewind God Emperor, lumuhad siyang muli. Ang Diyos ng buhay Yulinglong ay tumango, ngunit muling sinabi, "Limang dakilang Diyos, ano ang masasabi mo?" Tumayo ang limang matandang lalaki, lahat sila ay nasa antas ng Heavenly God Lord, at itinuring na pinakamalakas na tao na may pinakamataas na kultibasyon sa ilalim ng God of Law. Sunod-sunod silang nagsalita, mananatili tayo sa ating kalikasan, protektahan ang mga tagapagmana ng Diyos, at susunod sa pananampalataya ng Diyos. Ito ay itinuturing na isang baluktot na pagpapahayag ng katapatan. Ang ilan sa mga salita ay aktwal na nagsasabi sa Diyos ng kamatayan na si Shi Wusheng na mayroon lamang kaming templo ng Diyos sa aming mga puso, at mayroon kaming mga tagapagmana ng Diyos, at hindi ka namin sinusundan upang magrebelde. Diyos ng kamatayan, ano pa ang masasabi mo ngayon? Sabi ni Yulinglong na may matalim na tingin. Ang Diyos ng kamatayan ay tumawa at sinabi, ginagawa ko lamang ito para sa kapakanan ng kaluwalhatian ng templo muli. Paano makakamit ng isang maliit na Diyos na kakaakyat lang sa loob ng libu-libong taon ang langit na daw at makipaglaban sa emperador? Ito ay, sayang lang ang pamana ng Diyos. Mas maganda na makuha ko ang mana niya. Kahit papaano ay makatapak ako sa Heavenly Dao Realm. Siguro sa hinaharap, bago makamit ng emperador ang Dao, maaari ko itong subukan. Angkop ba ito para sa isang munting Diyos na kakaakyat pa lamang upang makamit ang makalangit na Dao? Natatakot ako na kapag nilinang niya sa kaharian ng hari ng Diyos, makamit ng emperador ang Dao. Mananatili pa ba ang Chenkun Temple sa panahong iyon? Ako, si Shi Wusheng, ay iniisip din ang tungkol sa kaluwalhatian ng templo. Anong problema ko? Ang pahayag na ito ay isang kumpletong pag-amin na siya ay lihim na nagpadala ng mga tao upang tugisin ang mga inapo ng Chenkun God. Ito ay ganap na salungat sa kalooban at espiritu ng Diyos. Hindi na nakapagpigil si Lord Rabbit at umungol, walang hiya. Ngayon, ako, bilang Thunder Guardian ng Chenkun Temple, ay maglilinis ng kalat. Ang mga nananakit sa mga inapo ng Emperor ay hindi mapapatawad. Shi Wusheng, bilang pagkilala sa iyong kontribusyon sa templo, ay bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Ibigay ang banal na fites at pasukin ang iyong buhay sa templo. Haha, Thunder Guardian, anong qualifications ang kailangan mo para parusahan ako? Sa mga ancestral precepts ng Chenkun Temple, isa ako sa 5 guardian gods. Ang Diyos lang ang may karapatang parusahan ako. Wala kang qualifications para ipadala ako sa templo para parusahan, at hindi mo mabuksan ang pinto ng ika-9 na palapag ng templo, kaya kung may kakayahan ka na magbukas ng pinto ng ika-9 na palapag ng templo. Hindi mo na kailangang magpakamatay. Sa oras na ito, napakabaliw ng Death God na si Shi Wusheng, ngunit hindi pa niya ito nagawa. Napaungol na lang siya sa Rabbit Lord. Kung mayroon kang kakayahan, buksan ang pinto ng templo, dahil alam niya na mayroong 9 na palapag sa Chenkun Mountain, at ang ika-9 na palapag ay ang pangunahing templo, na mabubuksan lamang ng Diyos. Ginagamit niya ang mga utos ng ninuno upang sugpuin ang Panginoon ng kuneho. Kung ikaw, ang Rabbit Lord, ay gustong makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng puwersa, okay lang, ngunit tiyak na ito ay isang pagpunit sa mga patakaran ng Chenkun Temple. Kapag nabuksan na ang butas na ito, hindi na mapapamahalaan ang Chenkun Temple sa hinaharap. Si Shi Wusheng, ang Diyos ng kamatayan, ay isang hooligan. Alam niya na ang templo sa ika-9 na palapag ay may kapangyarihan ng banal na parusa, ngunit ang Diyos lamang ang maaaring gumamit nito, walang sinuman ang maaaring gumamit nito, kabilang ang Thunder Guardian Lord Rabbit. Hahaha. Nang marinig ang mga salita ni Shi Wusheng, si Lord Rabbit ay tumawa ng malakas kaya napayuko siya, pagkatapos ay huminto siya at biglang lumuhad sa harap ni Yang Yiu at sinabing, ang Thunder Guardian ng Chenkun Temple ay nakikiisa sa mga Diyos upang salubungin ang Panginoong Diyos sa ika-9 na palapag na templo. Nalito si Yang Yiu sa mga salita ni Lord Rabbit. Grabe ang matandang ito, ano bang balak niya? Siya ay lilipat sa ika-9 na templo. Paano ito posible? Hindi ba't sinabi ni Shi Wusheng na ang Diyos lamang ang makakapagbukas nito? Sa sandaling ito, tinawag talaga siyang, kataas-taasang Diyos, ng matandang ito.
O aking Diyos, siya ay isang maliit na Diyos lamang ngayon, at mayroong 100,000 mga Diyos na natipon dito, kabilang ang Diyos Hari, Diyos Emperador, Diyos Panginoon at kahit 2 Diyos ng batas. Ang tawag sa kataas-taasang Diyos ng matandang ito ay para siyang nasusunog. Ang gulo ng ulo niya. Bagamat alam niya na nasa kanya ang Chen Kun Pot, na siyang kayamanan ng Chen Kun God, ngunit sinabi ng kuneho na ito na nasa kanya ang Chen Kun Pot at siya ang tagapagmana ng Chen Kun God. Wala siyang ideya kung totoo ba ito o hindi, kaya naman sobrang nagpanik siya sa kasalukuyang sitwasyon. Siya. Hindi napigil ang sabihin, ano ang gusto mong gawin, matanda? Kabanata 2607, Pagtanggap sa bagong Panginoon at pagbubukas ng panahon. Ngumiti si Lord Rabbit at sinabing, bakit ka nanginginig? Ang kayamanan na nasa iyo ang susi sa buong Chen Kun Temple. Shi Wusheng, huwag hayaang buksan ng Diyos ang templo. Kunin mo ito. Mayroon ding 3 Diyos na tagapag-alaga na naruroon ngayon. Bagamat ang iba ay wala rito, sapat na sila para maging saksi. Ikaw, biglang nag-react si Yang Yian. Si Lord Rabbit dapat ang nagsasalita tungkol sa Chen Kun Pot sa kanyang katawan. Hindi kaya maaaring buksan ng Chen Kun Pot ang ika-9 na templo, o kontrolin pa ang kapangyarihan ng pagpaparusa sa Diyos ng batas. Maghintay lang at tingnan kung ano ang gagawin ko, manatiling kalmado. Tumango si Lord Rabbit at nakangiting sinabi. Nang makitang nagsasalita ng ganito si Lord Rabbit, nakaramdam ng kaunting kumpiyansa si Yang Yian. Sa pag-iisip tungkol dito, si Lord Rabbit ay tila tiwala sa simula at lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, dahil ito ay isang labanan sa pagitan ng mga makapangyarihang tao sa antas ng Diyos ng batas, at kahit na magkaroon ng labanan, hindi siya maaaring gumanap ng anumang malaking papel. Sa sandaling ito, biglang lumuhad si Lord Rabbit sa kanya at tinawag na, God is Supreme. Natahimik ang buong audience. Ang Diyos ng buhay na si Yulinglong at ang Diyos ng kamatayan na si Shi Wusheng ang pinakamabilis na nag-react. Swish, swish, swish. Agad na napatingin ang lahat kay Yang Yiyo. Yung mga mabilis na nag-react na hulaan ang pagkakakilanlan ni Yang Yiyo. Bago ito, walang nagseryoso kay Yang Yiyo at Chanji sa tabi ng Rabbit Lord, at inisip nilang lahat na sila ay mga lingkod tulad ng mga tagasunod ng Rabbit Lord. Ngunit sa pagkakataong ito, lumuhad ang Rabbit Lord sa publiko at tinawag ang kataas-taasang Diyos, at agad na pinangalanan ang pagkakakilanlan ni Yang Yiyo. Agad namang nag-react ang lahat, at lumabas na ang tagapagmana ng Diyos ay matagal nang natagpuan at naibalik ng Rabbit Lord. Ngayon ay salubungin ang pagbabalik ng bagong master. Maraming tao ang medyo nalilito. Ang unang nag-react ay ang Diyos ng buhay na si Yulinglong. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yang Yiyo, ngunit yumuko siya at sinabi, ang Diyos ng buhay na si Yulinglong ng Chen Kun Temple ay nagbibigay-pugay sa kataas-taasang Diyos. Para kay Yulinglong, matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Ngayon na sa wakas ay dumating na, bagamat hindi pa rin sigurado kung si Yang Yian ay ang inapo ng Diyos, kasama ang presensya ng Rabbit Lord, ang God of Thunder, si Yulinglong ay naniniwala sa Rabbit Lord. Dahil nilinaw ng Rabbit Lord na siya ang tagapagmana, dapat tama siya. Ang titulo ng kataas-taasang Diyos ay hindi basta-basta matatawag. Tinawag ito ng Rabbit Lord ng maraming beses, na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng inapo ng Diyos, iyon ay, ang nagising na kataas-taasang Diyos. Kapag ang Diyos ng buhay ang nangunguna, ang iba ay natural na magbibigay-pugay. Kung ang Thunder Guardian at ang Diyos ng buhay ay nagbibigay-pugay, hindi ka maaaring magkamali. Kung paano ito kumpirmahin mamaya, natural, ang 2 dakilang Diyos ang bahala dito, at sila, ang mga taong nasa ilalim ng lupa, ay hindi kailangang mag-alala. Ang tunog ng kataas-taasang Diyos ay umalangaw-ngaw. Medyo hindi komportable si Yang Yian sa sandaling iyon, at hindi maipaliwanag na nagsilang siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso, at naramdaman na ang dugo sa kanyang katawan ay nasusunog. Sa sandaling ito, tumingin si Lord Rabbit kay Yulinglong, ang Diyos ng buhay, at sinabi, ang masamang Diyos ay bumalik, tama. Kung ganoon, hayaan siyang lumabas upang magbigay-pugay sa kataas-taasang Diyos. Ang patuto ngayon ay maituturing na kumpleto. Bueno, ang Diyos ng liwanag ay talagang bumalik. Ngayon ko lang siya natagpuan, at ngayon ay binabawi ko na ang kanyang alaala sa templo. Dapat ay halos matapos na ito. Sabi ni Yulinglong. Sa pagbagsak ng mga salita, ang ika-7 layer ng banal na liwanag sa Chen Kun Mountain ay nagniningning, at pagkatapos ay isang puting liwanag ang bumungad sa kalangitan. Sa isang iglap, ito ay parang malakas na sikat ng araw, na sumasakop sa buong mundo ng Chen Kun Temple. Sa ilalim ng nakasisilaw na puting liwanag, halos lahat ay hindi namamalayang nakapikit. Isang presyon mula sa langit at lupa, na may malakas na init at init, ay kumalat. Ang nakakasakal na hininga ay walang katumbas na lakas. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa nakaraang mga Diyos ng buhay at kamatayan, ngunit ang mga katangian ay naiiba. Ang tawa ng Panginoong Kuneho ay umalangaw sa kanyang mga tainga, na nagsasabing, not bad, not bad. Tila ang masamang Diyos ay bumaba sa mas mababang mundo upang magtanim muli. Napagtanto niya ang puso ng makalangit na paraan. Hindi problema para sa kanya ang pumasok sa makalangit na paraan. Naabot niya ang rurok ng liwanag na Diyos ng batas.
Napakabuti nito. Nanginginig si Yang Yiyo sa sandaling ito, o nasa sabik. Dahil nakaramdam siya ng sobrang pamilyar na hininga, na siyang hininga ng patay na matandang si Yun Changxi. At medyo nanginginig din ang asawa ng Chanji Master sa tabi niya. Halatang pamilyar ito. Makatitiyak si Yang Yiyo na ang Light Law God na masamang Diyos na binanggit ni Lord Rabbit at ang Life Law God ay ang kanyang master na si Yun Changxi. Ngayon ay tila ang patay na matanda ay isa sa 5 dakilang Diyos ng bata sa huling panahon ng Chenkun Temple, at ito rin ang liwanag na pangyayari na hinulaan ng Chenkun God na papasok siya sa kaharian ng langit sa hinaharap. Bagamat hindi natin alam kung ano ang nangyari sa namatay na matanda sa huling panahon, isang bagay ang tiyak, tila hindi sinasadyang makapasok ang kaluluwa ng matanda sa palayok ng Chenkun. Kahit na ang kanyang kakayahang makuha ang Chenkun pot ay hindi sinasadya. Ang lahat ay may tadhana, at masasabi pa nga na ang lahat ng ito ay isinaayos ng Panginoon ng langit at lupa sa huling panahon. Kung ito ang kaso, mapapabuntong hininga na lamang si Yang Yiyo sa kanyang puso. Masyado bang kakilakilabot itong Panginoon ng langit at lupa? Siya. Maaaring ayusin ang isang kahalili kahit na bumagsak si Hidaw, at ipadala pa ang Diyos ng liwanag upang protektahan siya. Anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ito? Ang hirap isipin. Ngunit sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay nasa sabik pa rin. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nakita niya ang patay na matanda. Isang kasinungalingan ng sabihing wala siyang emosyon. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay pagkatapos na ang patay na matandang lalaki ay dumating sa God Realm, siya ay natagpuan ng Diyos ng buhay hindi pa matagal na ang nakalipas, at minana ang alaala na naiwan ng matagal na ang nakalipas o isang bagay na makapagpapanumbalik ng banal na kapangyarihan. Ngayon siya ay naging Diyos ng liwanag muli, ngunit hindi ko alam kung ito pa rin ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi. Dahil dito, medyo nabahala si Yang Yiyo. Kapag iniisip niya ito, nawala ang nakakasilaw na liwanag, at ang presyon ng langit at lupa ay nawala sa isang iglap. Nang muling imulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, isang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ang lumitaw sa field. Sino pa kaya ito kundi ang kanyang matandang master na si Yun Changxi? Nakita ni Yang Yiyo si Yun Changxi na nasa sabik na nagsasabi, "Guro." Bago pa man niya masabi ang, "Guro," nakita niya si Yun Changxi na may time na ekspresyon, nagsasalita ng may dakilang autoridad, ang liwanag na tagapagtanggol ng Chenkun Temple, si Yun Changxi, ay bumalik. Magalang naming tinatanggap ang kataas-taasang Diyos. Siya. Nakadapa din habang nagsasalita. Hindi nakalmado si Yang Yiyo, at nagmamadaling sinabi, "Guro. Kayong lahat, bumangon kadali." Habang nagsasalita siya, tumayo si Tuye at ang iba pa. Tumingin si Yang Yiyo kay Yun Changxi na may mga pulang mata sa sandaling ito, at naramdaman niyang hindi na siya ang kanyang Panginoon. Si Yun Changxi, na nagsasabing siya ang Diyos ng liwanag, ay tumayo at tumangala. Nagkatinginan ang guro at ang disipulo. Si Yun Changxi ay may time na tingin sa kanyang mukha, ngunit siya ay napabalitang nagsabi, "Ano ang tinitingnan mo sa akin, munting brat? Hindi ngayon ang oras upang gunitain. Kailangan muna nating harapin ang Diyos ng kamatayan. Maaari tayong mag-usap tungkol sa iba pang mga bagay mamaya. Nandito na ang Thunder Guardian. Kung gusto mo akong tawaging master, hindi siya papayag at guguluhin niya ako." Okay, yun lang. Kakausapin ko ang asawa ng iyong guro. Ha, tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Katulad nito ang matandang lalaki. Hindi siya naging Diyos ng liwanag at hindi siya nakilala. Siya ay laging makatitiyak. Mayroon ding masuwin at maligalig na Diyos ng kamatayan na si Shi Wusheng. Natural, kailangan niyang lutisin muna ang problema ni Shi Wusheng. Hanggat ang matanda ay ang matanda pa rin, ito ay mas mahusay kaysa sa anupaman, naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili. Sa oras na ito, tiningnan ni Lord Rabbit si Shi Wusheng at sinabing, "Shi Wusheng, may pagkakataon ka pa." Ang pangungusap na ito ay hindi maipaliwanag, ngunit naunawaan ito ni Shi Wusheng. Naging purple ang mukha niya. Ngunit nang si Lord Rabbit ang unang sumamba kay Yang Yiyan bilang Supreme God, napagtanto niya na ang kalbong batang lalaki na kasama ni Lord Rabbit ay ang inapo ni Lord Shenkun. Ang kasuklam-suklam na bagay ay ang Panginoong Kuneho ay direktang itinulak ang batang ito sa posisyon ng kataas-taasang Diyos. Ginawa niya. Hindi ko inaasahan na ang Diyos ng buhay na si Yulinglong ay natagpuan at ibinalik, at ang Diyos ng liwanag na lumipat sa mababang kaharian ay nawala ng walang tunog, itinago ito mula sa kanya, na lalong nagpagalit sa kanya, ngunit walang paraan, ang sitwasyon ay ngayon ay isang foregone conclusion. Isang Lord Rabbit Thunder Guardian, 2 dakilang Diyos, at 80,000 Diyos ang tumayong magkasama. Siya at ang 2 Diyos ay walang pag-asa. Ngunit nakaramdam siya ng walang katapusang ayaw sa kanyang puso. Alam ni Shi Wusheng na ang mga salita ni Lord Rabbit sa kanya ay nagsasabing may pagkakataon, na nangangahulugang umaasa siya na sasambahin niya ang tagapagmanang ito ngayon, at natural na hindi niya ito hahabulin sa oras na iyon. Ngunit kung hindi siya sasamba, tiyak na wala siyang pagkakataon sa hinaharap at hindi makakatakas sa kanilang parusa. Nalaman niya ang tungkol sa pag-iral ni Yang Yiyo ngunit hindi niya ito nakita. Nagpadala lamang siya ng mga tao upang tugisin si Yang Yiyo at pagnakawan siya ng mga kayamanan ng mana ng Diyos ng langit at lupa.
Hindi niya inaasahan na ngayon ang batang ito ay lalakad kasama ni Lord Rabbit at direktang papasok sa templo ng langit at lupa. Pero dapat na ba siyang sumuko ngayon? Hindi gustong gawin ito. Si Shi Wusheng, na kinokontrol ang templo ng langit at lupa sa hindi mabilang na taon at natikman ang lasa ng pinakamataas na kapangyarihan, ay nagtanong sa kanyang sarili na hindi niya ito magagawa. Siya ay ambisyoso, kaya paano siya sumuko sa isang batang lalaki bilang isang subordinate? Hahaha, natatawang sabi mo ang batang ito ay mana ng Diyos ng langit at lupa. Anong ebidensya ang mayroon ka? Siyempre, hindi ito pinaniwalaan ni Shi Wusheng, at nag-alinlangan pa sa mga salita ng Diyos ng langit at lupa. Kung may mana o wala ay dalawang magkaibang bagay. Posibleng isa lang siyang puppet na natagpuan ni Lord Rabbit at iba pa. Alam kong sasabihin mo yan. Well, gagawin kitang sumuko ng buo. Ngumiti si Lord Rabbit, at hindi nagalit. Lumingon siya kay Yang Yiu at sinabi, pakiusap sa Diyos na lumipat sa ikasyam na templo at buksan ang pinto ng ikasyam na templo. Pagkatapos, hayaan ang batas ng kamatayan na makita ng Diyos kung ikaw ay inapo ng Diyos. Alam ng lahat ng nasa templo ng Chenkun na ang Diyos lamang ang maaaring magbukas ng ikasyam na templo. Ikaw na ngayon ang inapo ng Diyos, at ikaw din ang bagong henerasyon ng Diyos, at ikaw rin ang bagong henerasyon ng Diyos. Ang mundo ng templo ng Chenkun ng templo ay may kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng pagpuksa at pagpaparusa, at ikaw lamang, ang bagong henerasyon ng Diyos, ang maaaring gamitin. Dahil ang Death Law God ay hindi sumusuko, hayaan siyang sumuko, at hayaan ang lahat ng mga nilalang at Diyos sa mundo ng Chenkun Temple na tingnan mabuti kung sino ka, hayaan silang makita na ang pananampalataya ng Diyos ay nandoon pa rin, ang pamana ng Diyos ng dakilang daw ay naroon pa rin, at ang aking Chenkun Temple ay babangon din sa God Realm. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Lord Rabbit ang kamay ni Yang Yiu, tumalon, at dumiretso sa ikasyam na palapag ng Chenkun Divine Mountain. Kasabay nito, sumigaw siya, susundan mo ako sa templo, buksan ang pintuan ng Diyos, magpatotoo, malugod na tatanggapin ang bagong guro, at sisimulan ang panahon. Kabanata 2608 nandito ka na sa wakas. Si Yang Yian ay dinala sa langit ng Rabbit Lord at lumipad patungo sa pinakamataas na ikasyam na templo. Sa pagkakataong ito ay seryoso ang Rabbit Lord. Ang lakas ng kulog ay napakalakas kaya niyanig nito ang buong mundo ng Chenkun Temple. Ang kapangyarihan ng langit at lupa na dulot nito ay nagpakilos sa lahat. Kasama ang ilang dakilang Diyos. Lalo na ang Death God na si Shi Wusheng, ang kanyang mukha ay naging napakapangit sa sandaling ito, dahil mula sa hininga, ang hininga ng Rabbit Lord, ang Thunder Guardian, ay higit na lumampas sa lakas ng hininga ng mga nakatataas na Diyos. Bagaman siya ay mukhang isang mas mataas na Diyos, sa katunayan, ang lakas at hininga na kanyang ibinuhos sa oras na ito ay higit pa kaysa sa mga Diyos na nasa itaas. Naunawaan ni Shi Wusheng na ang Rabbit Lord ay ang Rabbit Lord pa rin, ang Thunder Guardian noon. Bagamat parang nahulog siya sa kaharian, nandoon pa rin ang pundasyon niya. Pawisan ng malamig ang noo ni Shi Wusheng. Buti na lang at hindi siya nanlaban kanina, kung hindi ay kawawa naman ang nauwi niya. Ito ay malinaw na ang Rabbit Lord, ang Thunder Guardian, ay mayroon pa ring lakas at paraan upang madaig ang mga Diyos. Sa sandaling ito, lumubog ang puso ni Shi Wusheng sa ilalim ng lambak. Sa sandaling ito, alam ni Shi Wusheng na tapos na ang sitwasyon. Anyway, hindi siya naglakas loob na gumamit ng dahas ngayon. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang tingnan kung mabubuksan ni Yang Yiu ang templo sa ikasyam na palapag. Ayaw niyang maging hindi sigurado kung siya ay inapo ng Chenkun God. Napakaraming tao sa bukid ang lumipad at sumunod sa likod ng Rabbit Lord at Yang Yiu. Ang Diyos ng buhay na si Yulinglong at ang Diyos ng liwanag na si Yun Changxi ay lumapit kay Chanji, hinawakan ang kamay ni Chanji ng buong pagmamahal, at sinundan siya. Nagkaroon ng telepatikong pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Libu-libong salita ang nasa puso nila, ngunit wala silang masyadong sinabi sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan ni Rabbit Lord ang kamay ni Yang Yiu at nanatili sa itaas ng templo sa ikasyam na palapag. Ang lahat ng mga Diyos sa likod niya ay lumutang at tumigil. Diyos, buksan mo ang pinto ng ikasyam na templo, huminto si Rabbit Lord at sinabi kay Yang Yiu. Ayaw mong pumunta. At paano ko malalaman na buksan ang pinto ng templo, mapait na ngumiti si Yang Yiu, naramdaman niyang nagbibiro si Rabbit Lord. Ang Ninth Hall ay ang pinakamataas na lugar sa buong mundo ng Chenkun Temple, na sumisimbolo sa pinakamataas na awtoridad ng templo, at iba pa. Walang sino man ang makakapasok sa Ninth Hall nang walang salita ng Diyos. Kung paano ito bubuksan, sige lang. Ikaw ay inapo ng Diyos. Natural na mararamdaman mo ito pagdating ng panahon. Huwag kang mag-alala. Kapag binuksan mo ang pinto ng templo, at ako lang ang makakapagbigay ng utos. Sa labas ng Ninth Hall ay nakasalalay sa iyo. Ipinaliwanag ng Rabbit Lord kay Yang Yiu. Ngunit tila hindi ito mapagkakatiwalaan para kay Yang Yiu, ngunit ngayon ay pinilit siyang gumawa ng isang bagay, at walang paraan, kaya't makakagat lamang siya ng bala. Sa katunayan, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung inapo ba siya ng sinumang Diyos, ngunit sinabi ng Rabbit Lord na ang Chenkun Pot ay ang pinakamahusay na patunay. Sa sandaling ito, pag-akyat upang buksan ang Ninth Hall, marahil ito ay ang Chenkun Pot lamang.
Go, brat, naniniwala ang iyong amo na magagawa mo ito. Ikaw ay ang inapo ng Diyos. Walang suspense sa pagbubukas ng pinto ng templo. Kung may mangyari man, ang iyong Panginoon ay magiging malakas mong sandalan. Ang boses ni Master Yun Changxi ay dumating sa kanyang pandinig. Sinulyapan ni Yang Yiyo ang kanyang Panginoon, tumango, huminga ng malalim, humakbang sa hangin at tinungo ang gate ng Ninth Hall. Ang buong Chenkun Mountain ay nasa itaas ng mga ulap, na may mga banal na ilaw na naglalaban at makukulay na ulap, na lubhang sagrado. Ito ang tuktok ng bundok, at ang huling punto din. Mukha itong maliit, ibig sabihin, isang malaking bulwagan ang lumitaw sa isang malaking makulay na parisukat. Ito ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong templo. Ang isang malaking bulwagan ay sumasakop sa isang lugar na libu-libong metro kwadrado at halos 100 talampakan ang taas. Walang mga inukit na beam at pininturahan na mga rafters, ngunit ito ay puno ng mga pagbabago at kabigatan. Ang parisukat ay mukhang napakalaki at kayang tumanggap ng 10,000 tao. Nang humakbang si Yang Yiyo, lumapit siya sa malaking templo at nakita niya ang pagiging pamilyar. Pagdating niya sa gate at pagmasdan ng mabuti, nalaman niyang ang bulwagan na ito ay eksaktong kapareho ng Chenkun Temple na nakatago sa walang laman sa kanyang Chenkun pot. Sa isang iglap, nagkaroon ng epiphany si Yang Yiyo sa kanyang puso. Tila may hindi maiiwasang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Yang Yiyo at tumayo sa harap ng malaking gate ng templo. Itinaas niya ang kanyang kaliwang braso na parang may basbas sa kanyang puso, at isinaaktibo ang Chenkun pot na may pag-iisip. Dumating ang init, ang daloy ng hangin ay lumakas, at ang gintong liwanag ay lumabas mula sa Chenkun pot sa kanyang kaliwang braso. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo na ito ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, at dumiretso siya sa gate ng templo sa harap niya. Ang malaki at mabigat na tarangkahan ng templo, na napapalibutan ng ginintoang liwanag, ay umugang, at pagkatapos ay mayroong libu-libong gintong ilaw na umiikot ng 6 na beses, ngunit sa sumunod na sandali, nagkaroon ng mapurol na dagandong. Binuksan ito. Ang pinto ng templo ng 12 ng mga paa ay bumukas sa sandaling ito. Sa ilalim ng pagsabog ng gintong liwanag sa loob, kumalat ito sa buong mundo ng Chenkun Temple. Kasabay nito, umalangaw ang isang negosyong katulad ng tunog ng Sanskrit. Dong dong dong. Tapos may mga malambing na kampana. Tumunog ito ng 9 na sunod-sunod na beses. Si Yang Yiyo ay sumugod sa templo nang bumukas ang gate ng templo. Sa mga mata ni Tuye at ng iba pa sa labas, ang gininto ang liwanag ng buong templo ay nakasisilaw, at wala silang makitang kahit ano. Ngunit pagkaraang tumunog ang ika-9 na kampana, yumuko siya sa kawalan. Ang banal na kampana ay tumunog ng 9 na beses, at ang lahat ay bumalik sa isa. Ang Diyos ay may espiritu, at ang pamana ay muling lumitaw. Naway pagpalain ang templo. Isang bagong kataas-taasang Diyos ng aking Chenkun Temple ay sa wakas ay isinilang. Ha. Ang Diyos ay may espiritu, ang Diyos ay may espiritu, isang bagong master ay lilito, isang bagong panahon ay darating, at ang ating Chenkun Temple ay nangangahulugang ang paglitaw ng bagong panahon patungo sa bagong panahon. Inaasahan sa hinaharap, lahat ay maaaring asahan. Si Lord Rabbit ay nasa sabik sa sandaling ito, na parang baliw, ngunit nakikita ng lahat na si Lord Rabbit ay talagang nasa sabik. Sa katunayan, bago ang oras na ito, kahit na nakilala niya si Yang Yiyo at nalaman na si Yang Yiyo ang may Chenkun pot, hindi siya nang ahas na ganap na tiyakin na si Yang Yiyo ay talagang inapo ng Chenkun God. Hanggang sa sandaling ito, bumukas ang tarangkahan ng templo, tumunog ang 9 na banal na kampana, at pumasok si Yang Yiyo sa templo. Sa wakas ay nakumpirma niya na si Yang Yiyo ay ang inapo na pinili ng Chenkun God sa huling panahon. Siya, ang tagapag-alaga, ay alam ito. Ang templo ay may espiritu, na isang bagay ng Hanyuan Divine Realm. Kung walang pagkilala sa inapo, ang tarangkahan ng Diyos ay hindi magbubukas, at ang banal na kampana ay hindi tutunog. Ang kampana ng templo ay tumunog ng 9 na beses, na kumakatawan lamang sa banal na Panginoon, ang 8 singsing ng langit na daw, ang 7 singsing ng Diyos ng batas, at ang 6 na singsing ng Panginoon ng Diyos, na sunod-sunod na tumutunog. Tanging ang Panginoon ng templo ang may mga detalye ng 9 God's Divine Bell. Ang kataas-taasang Diyos. Pagkatapos ay yumuko ang lahat sa kawalan. Ang Chenkun Temple ay tahimik at malungkot sa isang panahon. Alam ng lahat na ang pagsilang ng isang bagong Diyos ay nangangahulugan na ang Chenkun Temple ay muling lilito sa Divine Realm at isang bagong panahon ang darating. Bilang miyembro ng Chenkun Temple, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling ito, maging ang Diyos ng kamatayan na si Shi Wusheng at ang dalawang bagong henerasyon ng mga tagasunod ng Diyos ay nahawahan ng kapaligirang ito, at walang gumalaw. Ngayon ang lahat ay naghihintay kay Yang Yiyo na muling lumabas ng templo. Mahuhulaan ng sinuman na pagkatapos na pumasok si Yang Yiyo sa templo, dapat may naghihintay na pagkakataon para sa kanya. Ang ika-9 na palapag ng mundo ng Chenkun Temple ay hindi pa nabubuksan mula nang bumagsak ang nakaraang henerasyon ng Chenkun God, Hidaw, at walang makakapagbukas nito, kahit ang Thunder Guardian. Ang ika-9 na palapag ay ang core, at dapat mayroong isang pagkakataon sa loob nito. Naghihintay ang lahat. Hindi rin kumikibo si Shi Wusheng.
Gusto rin niyang makita kung ano ang magiging hitsura ni Yang Yiyu pagkatapos niyang pumasok at lumabas. Hindi pa banggitin ang nasa sabik na paghihintay ni Tuye at ng iba pa sa labas, pagkatapos buksan ni Yang Yiyu ang pinto ng templo, hinigop siya ng malakas na puwersa. Sa susunod na sandali ay nagpakita siya sa templo. Gaya ng naisip niya, ang templong ito ay eksaktong kapareho ng templo sa kanyang Chenkun Pot. Ito ay isang malaking nilalang, at ang templo sa Chenkun Pot ay medyo peke, ngunit mayroon itong kaluluwa. Oo, ang templong ito at ang templo sa loob ng Chenkun Pot ay parang relasyon sa pagitan ng bangkay at kaluluwa. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiyu na pagkatapos niyang pumasok, ang templong ito at ang templo sa loob ng Chenkun Pot ay tumugon sa isa't isa, na nagbubunga ng dagandong, na parang sila ay nabubuhay. Sa isang kisap mata, nakita niya ang isang formation star platform, o isang altar, na nakabitin sa gitna ng templo, tulad ng core ng templo sa loob ng Chenkun Pot. Akala niya ito ang core. Lumapit siya ng isang hakbang at inilagay ang kaliwang braso niya na may Chenkun Pot. Boom! Isang dagandong ang biglang umalangaw sa buong bulwagan. Pagkatapos ay naramdaman niyang nabuhay ang templong ito. At sa sandaling ito, isang malumanay na boses ang umalangaw, sa wakas nandito ka na. WHO. Nagulat si Yang Yiyu. Ngunit nang tumingala siya, nakita niyang may lumitaw na gintong figure sa star altar, na unti-unting nagpapatigas sa gintong liwanag. Kabanata 2609, ang puso ng tao ay matatag at pumapasok sa kaharian ng banal na hari. Ang figure sa star altar ay unti-unting tumigas at nahuhubog. Matapos mawala ang gintong liwanag, naging mas malinaw. Tumingala si Yang Yiyu at nakita ang isang medyo may edad na lalaki. Ang kanyang hitsura ay lampas sa kanyang imahinasyon at hindi mailarawan. Tila hindi siya namumukod-tangi, ngunit siya ay pangit. Hindi rin ito pangit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong hindi mailarawan ang hitsura. Sa pangkalahatan, mayroon lamang isang salita upang ilarawan siya, iyon ay, isang kakaibang tao. Isang lalaking may kakaibang anyo. Walang ibang tao sa buong templo. Ang sentence na, "You are finally here," ngayon lang halatang sinabi ng lalaking ito. Alam ni Yang Yiyu na sinabi iyon sa kanya. Siyempre, ang taong ito ay hindi isang kumpletong tao, ngunit masasabi lamang na isang katawan ng estado tulad ng isang imahe at kaluluwa. Ito ang core ng templo. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, nahulaan na ni Yang Yiyu kung sino siya. Nilunok ang kanyang laway at tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, sinabi ni Yang Yiyu, "Ikaw. Ikaw ba ang Diyos ng Chenkun?" Nang tanungin ni Yang Yiyu ang tanong na ito, ang kanyang puso ay lubhang komplikado, dahil ang lahat ng kanyang nakamit ngayon ay maaari na ngayong kumpirmahin na ayusin ng taong ito, nakatumbas ng pagkontrol sa kanyang kapalaran. Hindi masasabi ni Yang Yiyu na ang ganitong uri ng pagmamanipula ay mabuti o masama. Pakiramdam niya ay wala sa kanya ang kanyang kapalaran. Siya ay umuunlad ng hakbang-hakbang sa pag-aayos ng iba. Ang pakiramdam na ito ay gumagawa sa kanya ng labis na hindi komportable. Walang pakialam na ang kanyang kapalaran ay matagal nang isinaayos ng iba, at unti-unti na siyang umaalis. Pero, sa totoo lang, napupuot ka ba sa Diyos na ito na palaging naiimpluwensyahan siya? Sa katunayan, hindi, kailangan pa niyang magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa Diyos na ito, isa na siyang ordinaryong college student sa Earth. Matapos makapagtapos ng pag-aaral, baka makahanap siya ng tila disenteng trabaho at gugulin ang kanyang buhay na lumulutang sa karagatan ng buhay tulad ng ibang ordinaryong tao. Siya ay hindi kailanman makakaugnay sa paglilinang, nagiging isang immortal, at ngayon ay nagiging isang Diyos. Ngayon, sa wakas ay nakilala niya ang Diyos na ito at pumasok sa kanyang templo. Kahit na ang kanyang sitwasyon pagkatapos na makarating sa God Realm ay mas mapanganib kaysa sa cultivation world at sa immortal na mundo, siya ay buhay pa rin at naging isang Diyos hanggang ngayon. Ang mga bagay sa buhay ay talagang mahirap ipaliwanag. Ang isip ni Yang Yiyan ay sobrang komplikado. Blanko niyang tanong dito. Sa sandaling ito, ang figurang lumulutang sa altar na parang bituin ay nagsabi, "Well, ang Chenkun God ay isang titulo lamang. Hindi mahalaga kung sino ako, dahil ang mahalaga ngayon ay kailangan mong malaman kung sino ka." Natigilan si Yang Yiyu, "Ako? Sino ako?" Nang marinig ang tanong ng kabilang partido, talagang nawala si Yang Yiyu sa sarili. Naisip niya sa kanyang isipan, "Sino ako? Sino pa ba ako? Ako ay isang makalupa, ako si Yang Yiyu, ako ay isang magsasaka. Ako na ngayon ang Diyos na Panginoon Yang Yiyu. Pero ako ba ang sarili ko?" Sa puntong ito ngayon, mismong si Yang Yiyu ay nasa gulo. Sa kanyang isip, patuloy niyang tinatanong ang sarili kung sino siya. Ang pagtatanong sa puso ay pagtatanong din ng paraan, "Huwag mag-alala, pag-isipan mong mabuti at mag-uusap tayo." Ang banayad na boses ay umalangaw sa isip ni Yang Yiyu at dumiretso sa kanyang puso. Itong pangungusap lang, ngunit unti-unting kumalma ang puso ni Yang Yiyan. Nagsimula siyang mag-isip at mag-alala, mula sa simulan ng memorya. Ang haba ng pamilya, lola, magulang, kapatid na babae, kamag-anak at kaibigan, at iba pa. Mula sa pag-aaral hanggang sa Wangzai na nagligtas kay Jiaonan, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa namatay na matanda, tumuntong sa paglilinang, ang sinaunang martial arts na mundo ng lupa, Xiangbai Mountain,
ang mundo ng bundok at dagat, ang mundo ng paglilinang, ang mundo ng diwata, at ang wakas sa mundo ng Diyos. Iniharap niyang muli sa kanyang isipan ang kanyang nakaraan, na may kalungkutan at kagalakan, kaligayahan at nakaaantig, at walang hanggang pagsisisi. Ngunit higit pa rito ay talagang kaligayahan. Dahil hanggang dito na siya, kahit mahirap at mahirap, sa wakas ay naprotektahan at tinugis niya ang mga tao at mga bagay na gusto niyang protektahan at ituloy sa kanyang puso, at patuloy niya itong ginagawa hanggang ngayon, at hindi nagbago ang kanyang orihinal na intensyon. Ako si Yang Yian, diwata man o mortal, ako ay ako, may sarili akong daan, hindi ako apektado sa iyo. Sa susunod na sandali, ang puso ni Yang Yian ay tahimik, tinitingnan ang figure sa altar, at sinabi ang pangungusap na ito ng salita sa bawat salita, at pagkatapos ay siya ay lubhang matatag. Boom! Isang mapurol na tunog ang nagmula sa kanyang katawan sa sandaling ito, ngunit sa sandaling ito siya ay nakalusot, humakbang mula sa tuktok ng Diyos na Panginoon patungo sa kaharian ng unang makadiyos na hari. Ang kanyang puso ng Taoismo ay matatag. Sa madaling salita, ngayon, inayos niya ang pagkabalisa at kalituhan na dumating sa God Realm, at nabawi ang kanyang tiyaga sa kanyang puso. Iyon ang kanyang abinida. Naisip ito ni Yang Yiyo. Hindi mahalaga kung inayos ng Diyos ni Chen Kun ang kanyang sariling landas o hindi, siya mismo, at hindi siya maimpluwensyahan ng iba. Sa pagpasok sa kaharian ng makadiyos na hari, si Yang Yiyo ay hindi masyadong nasasabik sa sandaling ito, ngunit sa halip ay kalmado. Lord of Heaven and Earth, hahaha, congratulations, kapwa Daoist, napalakas mo ang iyong determinasyon sa Taoism. Maliwanag ang hinaharap at maliwanag ang mundo, at walang makakaimpluwensya sa iyo. Alam kong maaaring iniisip mo kung kontrolado ko ang iyong kapalaran. Kalmadong sinabi ni Yang Yiyo, hindi ba? Oo, may mga bagay talaga na inayos ko, ngunit dapat mong malaman na tiyak na hindi lahat. Mahigpit na pagsasalita, hindi ko kontrolado ang iyong kapalaran, ngunit nakahanap ako ng kahalili sa hindi mabilang na mga nilalang sa tatlong kaharian, iyon lang. Siyempre, may mga bagay talaga na inayos ko, kung hindi, hindi mo maaabot ang kasalukuyang araw sa God Realm. Halimbawa, ang iyong Panginoon na si Yun Changxi ay talagang isang tao na sadyang inayos kong nasa tabi mo, ngunit hindi ito kontrolado gaya ng iyong iniisip. Dapat maintindihan mo na ito ngayon, tama ba? Huminto dito ang Panginoon ng langit at lupa, kahit nakangiti. Tila naintindihan ni Yang Yiyo at nagtanong, ang ibig mo bang sabihin ay ang kalagayan ng kaluluwa ng aking Panginoon? Oo, kapag pumili ako ng kahalili, hindi ko sinasadyang ayusin ang lahat. Sa kabaligtaran, hindi ako makikialam. Ipapasa ko lang sa iyo ang kayamanan ng Hanyuan tulad ng Chen Kun Pot, at hahayaan kang pumunta sa sarili mong paraan madalas. Kaya naman si Yun Changxi ay nasa estado ng kanyang kaluluwa. Kahit naiwan ka niya sa sarili mong paraan, ikaw ay iiwan mo pa rin ang iyong katawan. Sa Chen Kun Pot upang tulungan ka, hindi mo kailangan ng iba na mag-ayos ng anuman. Ang layunin ng pag-iwan sa iyo ng Chen Kun Pot ay upang hayaan kang maglakad sa iyong sariling paraan. Ngayon parang nagawa mo na. Ang Chen Kun Creation Power ay isang pundasyon lamang, na maaaring magmula sa Dao Seed Avenue. Sarili mong bagay ito, at wala rin ako, kaya hindi ko kontrolado ang iyong kapalaran. Ikaw ay ikaw, natatangi. Pinili kong ibigay sa iyo ang Chen Kun Pot, at iyon din ang pinili ng Hanyuan Avenue. Sa pagsasalita tungkol dito, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa Hanyuan Avenue, na isa pang pagpipilian para sa iyo sa susunod. Hindi lang ito tungkol sa iyong sarili, kundi tungkol din sa mga taong gusto mong protektahan, at sa mga susunod sa iyo, at maging kay Chen Kun. Templo, ang mga taong iiwan ko ay magkakamag-anak lahat sa iyo. Ikaw ang baalang pumili. Isa na lang akong Dharmakaya na imahe ngayon. Nawala ako sa huling panahon. Iniwan ko ang Dharmakaya na ito upang sabihin sa iyo ang tungkol sa ating mundo. Siyempre, kung mapoprotektahan mo ang mga taong ito sa Chen Kun Temple, tulungan mo sila. Kung ayaw mong pakialaman, hindi mahalaga. Ang daan ng langit ay kumikilos sa loob ng tatlong kaharian. May tuntunin na batas, at walang makakatakas dito. Doon, ay iilan lamang ng mga tao na tunay na makakalampas. Maraming tao ang walang kahit na mga kwalifikasyon upang maabot ang mga kondisyon ng paglampas sa tatlong kaharian. Ang sansinukob ay kumikilos sa ilalim ng daan ng langit. Sa isang tiyak na oras, ang hindi masusukat na sakuna ay tiyak na magaganap. Ang kaibahan ay hanggat may nagsusumikap, ang hindi masusukat na sakuna ay maaari ding mabago. Hindi ko ginawa noon. Sana magtagumpay ka. Sa pakikinig sa mga salita ng Chen Kun God, narinig ni Yang Yiyo ang isang pakiramdam ng transcendence at bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kutob siya na sasabihin ng Diyos ni Chen Kun ang pinakamalaking lihim sa mundong ito o ang tatlong kaharian. Sa kanyang bibig, si Chen Kun Pot ay isang Hanyuan Supreme Treasure. Sinabi rin ni Lord Rabbit na ang Chen Kun Temple ay isang mundo sa antas ng Hanyuan God Realm, at ang 33 Heavens Temple ay nasa parehong antas din. Ngayon na ito ay nagmula sa Chen Kun God, ito ay higit na pambihira. Parang ibang level si Hanyuan or something. Gaya ng inaasahan, narinig ko lang ang langit na Diyos na nagsabi, sa loob ng tatlong kaharian, ang pinakamataas na antas na maaari nating linangin ay ang Heavenly Dao Realm.
Gayunpaman, ang limang pangunahing tuntunin ng Heavenly Tao, kamatayan, kadiliman, liwanag, buhay, oras at espasyo, ay nagdaragdag ng hanggang isa, at ito ay ang Tao. Ang limang Tao ay nagkakaisa, at ito ay lampas sa kapangyarihan ng tatlo. Tinatawag din itong Great Tao ng Hanyuan. Ang Hanyuan ay lampas sa tatlong kaharian, at ito rin ay transcendent. Iniiwasan nito ang lahat ng walang katapusang sakuna. Ito ang dakilang Tao ng Hanyuan. Ito ay mas mataas kaysa sa kapangyarihan sa loob ng tatlong kaharian o sa kabila ng mundong ito. Ito ay Hanyuan Transcendence. Sa walang katapusang sakuna ng huling panahon, upang maghanap ng kislap ng buhay para sa mga umakyat at upang wakasan ang digmaan sa pagitan ng Celestial Clan at ng God Clan, pinilit ko ang Tao, ngunit nakipag-ugnayan ako kay Hanyuan. Noon ko lang nalaman kung ano ang Hanyuan, at alam ko rin na ang Chen Kun Pot ay isang kayamanan ng antas ng Hanyuan. Ang Hanyuan ay isang transcendent na antas. Nakakalungkot lang na pinilit ko ang Tao at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapunta sa Hanyuan, ngunit nag-iwan ako ng isang butil sa Chen Kun Pot, na sa iyo rin. Kabanata 2610 Hanyuan Transcendent Avenue. Medyo nalilito pa rin si Yang Yian nang nakikinig sa mga salita ng Diyos ni Chen Kun, ngunit naunawaan niya ang pangkalahatang direksyon. Ayon sa mga salita ng Chen Kun God, ang pinakamataas na kapangyarihan sa Three Realms ay ang Heavenly Tao, na nahahati sa limang pangunahing misteryo, kamatayan, buhay, liwanag, kadiliman, oras at espasyo. Kung pagsasama-samahin ang limang misteryong ito, magbubunga ito ng husay na pagbabago at magiging kapangyarihan ng Hanyuan. Sa mga salita ng Chen Kun God, ang Hanyuan ay isa pang avenue, isang paraan sa kabila ng Three Realms, at ito rin ang level na nakatagpo pagkatapos ng integration ng Tao. Naisip ito ni Yang Yiyo at nagtanong, sa madaling salita, hanggat nililinang mo ang antas ng Heavenly Tao Realm, na ang lahat ng limang misteryo ay kumpleto at matagumpay na pinagsama, ikaw. Makakamit ang Hanyuan Transcendence, alin ang mahiwagang antas ng iyong Hidao. At ang emperador na ngayon ang taong may pinakamalaking pag-asa na makamit ang Hanyuan Transcendence sa hinaharap. Kung magtagumpay ang emperador sa Hidao at makamit ang Hanyuan Transcendence, ano ang mga kahihinatnan? Pinili mong ipasa sa akin ang Chen Kun Pot, ano ang magagawa ko? At pinino mo ba ang Chen Kun Pot? O nakuha mo ba? O may iba pang antas? Sunod-sunod na tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ng Divine Master Chen Kun, tama ka. Ang Emperor ay mas mahina kaysa sa akin noon. Nagawa kong pagsamahin ang 4 na landas sa isa, habang pinagsama niya ang 3 landas sa isa. Sa wakas, pinilit kong pagsamahin ang 5 landas sa isa, na nagtapos sa malaking kalamidad. Ang Emperor ay dumaan sa isang panahon, at natatakot ako na naabot na niya ang huling yugto ng pagsasama-sama ng 5 landas sa isa. Kapag nagtagumpay siya sa pagsasama-sama ng mga landas at naabot ang estado ng Transcendence, ito ay magiging isang sakuna hindi lamang para sa Ascending Clan, kundi pati na rin sa buong God Realm at Celestial Clan. Sa puntong ito, ang Divine Master na si Chen Kun ay huminto at nagsabi, naglaban ang 2 angkan sa huling panahon. Masasabing ang Celestial Clan ay nagseselos sa Ascending Clan, ngunit ang tunay na dahilan ay natuklasan ko lamang ang isang sulyap sa mga lihim ng langit pagkatapos pagsamahin ang mga landas, at nalaman na may mali sa Emperor. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na magtanong, ano ang problema ng emperador? Ang nakamamatay na aura ng Netherworld. Sabi ng Divine Master Chen Kun. Ngunit ang salitang Netherworld ay tumigil sa pandinig ni Yang Yiyo, at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Gayunpaman, hindi niya ginambala ang Divine Master sa pagkakataong ito at nakinig sa kanya na nagpatuloy. Mayroong 6 na reincarnation sa Three Realms. Sinasabi na pagkatapos mabuksan ang 6 na reinkarnasyon, mayroong isang Netherworld na kasing lakas ng Three Realms. Ito ang huling hantungan ng lahat ng nilalang sa Three Realms. Kung ang 3 kaharian ay may mga katangian, sila ay magiging Yang, at ang Netherworld ay Yin, na tugma sa lahat ng tubig at apoy sa 3 kaharian. May mga makapangyarihan at malayang naglilinang na mga nilalang sa Netherworld. Sinasabing noon pa man ay gusto na nilang sirain ang 6 na reincarnation. Sa oras na iyon, ang Netherworld ay magagawang lamunin ng 3 kaharian. Ang digmaan at salungatan sa pagitan ng Celestial Clan at ng Ascendant sa huling panahon ay sanhi ng pagsalakay ng mga nilalang mula sa Netherworld. Ang mga Netherworld na nilalang na ito na maaaring pumasok sa Three Realms sa pamamagitan ng 6 na reincarnations at pukawin ng sitwasyon ay tinatawag na extraterritorial demons sa Three Realms. Pagdating nila sa yang mundo ng 3 kaharian, sila ay hindi nakikita at hindi nakikita. Makakahanap lamang sila ng mga tao upang lusubin ang dagat ng mga Diyos, sa gayon ay nakakaapekto sa kontrol. Ang emperador ay malamang na kontrolado ng isang malakas na extraterritorial na demonyo, kaya nagkaroon ng huling ang dakilang digmaan ng kapanahunan, kung ito ay hinihimok ng mga buhay na nilalang o nabuo ng natural, ay tinatawag na hindi masusukat na sakuna, gayon pa man ito ay isang sakuna. Pagkatapos kong puwersahang sumanib sa Tao sa huling panahon, pinalayas ko ang karamihan sa mga extraterritorial na demonyo mula sa Netherworld, ngunit nabigo akong itaboy ang nagbabadyang nakatagong kapangyarihan sa emperador. Kaya kapag nagtagumpay ang emperador sa pagsanib sa Tao, ang emperador ay malamang na makokontrol ng mga demonyo.
Sa oras na iyon, sisimulan ng emperador ang 6 na reinkarnasyon o maging ang reinkarnasyon ng pagkawasak, at maaaring lamunin ng buong daigdig ang 3 kaharian, na sisira sa 3 kaharian. Kaya wala ka ng maraming oras na natitira, dapat kang sumanib sa Dao bago ang emperador, pagkatapos ay mapipigilan mo ang emperador na sirain ang 6 na reinkarnasyon at protektahan ang mga taong gusto mong protektahan. Bilang. Para sa problema sa paglilinang na iyong inaalala, huwag kang mag-alala, ikaw ang pinili ng Hanyuan Treasure ng Chen Kun Pot, ikaw ang tao ng tadhana, at natural na may pagkakataon kang ipaglaban ito. Kung may pag-asa kang lumaban, hindi magiging masama ang iyong tagumpay. May bakas ng Hanyuan Chi sa Chen Kun Pot, at mayroon ding kapangyarihan ng 3,000 Diyos at mga demonyo, kasama ang 1,000 beses ng pagbilis ng oras. Sa tingin ko ay sapat na upang suportahan ka at linangin hanggang sa kaharian ng Heavenly Dao, ngunit ang sinag ng Hanyuan Chi na iyon ay ang kapangyarihan na pinilit kong sumanib kay Dao. Sa madaling salita, ito ay isang bagay na nilinang ko, at natural mong magagamit ito, ngunit hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang pinakamahusay sa mundo ay ang mga kapangyarihan na ipinaglalaban mo para sa iyong sarili. Ito ay ang pinakamahusay. Kung gusto mong lunukan ang bakas ng Hanyuan Chi na iniwan ko para sa iyo sa Chen Kun Pot ay nasa iyo ang pag-iisip, ngunit ang mungkahi ko ay pumunta ka sa sarili mong paraan, dahil nag-walk out ka na, at ang paraan ng pagtatanim ng binhi ng Dao na iyong nilikha ay may magandang kinabukasan. Sa tingin ko maaari ka ring sumanib sa Dao at lumampas sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong sarili. Kung sisipsipin mo ang Hanyuan Chi na iniwan ko para sa iyo, tiyak na magkakaroon ng mga hadlang sa hinaharap. Kung pipiliin mong patuloy na manatili sa sarili mong landas, mananatili ako sa Chen Kun Pot. Ang pagbubuklod ng Hanyuan Chi sa Kun Pot ay magiging dahilan upang tumugon ang Chen Kun Pot at ang mundo ng Chen Kun Temple. Gagamitin mo ang Hanyuan Chi para pigilan ang buong templo, kabilang ang sinuman, ngunit ang saligan ay maaari lamang itong maging epektibo sa Chen Kun Temple, at hindi ito gagana pagkatapos mong lumabas. Gayunpaman, ang Chen Kun Temple na kinaroroonan mo ngayon ay katumbas ng walang hanggang pagpasok sa mundo ng Hanyuan God Realm. Ang God Realm na ito ay mas mataas kaysa sa 3 realms, tulad ng 33 Heavens Temple. Kahit na ang antas ng Heavenly Dao ay hindi maaaring masira ito. Kapag dumating ang Emperor, maaari ka ring umasa sa Hanyuan Chi sa Chen Kun Pot upang harapin ito. Sa ganitong paraan, kasama ang mundo ng Chen Kun Temple at ang Chen Kun Pot, katumbas ito ng pagkakaroon ng matatag na base sa likuran. Sa oras na iyon, maaari mong ituloy ang iyong sariling landas ng walang anumang distractions, at ang mga nais mong protektahan ay maaaring maging katulad ng mundo ng Chen Kun Temple, kung saan maaari mong sanayin at unawain ang Heavenly Dao at kalikasan, at makakakuha ka ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap, ng walang anumang hadlang o pagsupil. Pangalawa, kung pipiliin mong pumunta sa sarili mong paraan, maaari kang pumunta sa Netherworld at tingnan. Baka may mga hindi inaasahang resulta para sa iyo. Pagkatapos ng pagsasama-sama ng Dao, hindi ako masyadong nag-espiya sa langit, ngunit makatitiyak ako na nasa iyo ang patnubay ng Netherworld. Kung pipiliin mo, ikaw ang bahala. Pagkatapos, nakikinig, huminga ng malalim si Yang Yiyo. Naintindihan niya ang sinabi ng Chen Kun God. Mayroong dalawang pagpipilian. Ang isa ay kaya niyang makuha ang Hanyuan Chi sa Chen Kun Pot. Ito ay isang shortcut, ngunit ito ay medyo pangkaraniwan, at maaaring hindi ito makakalaban sa emperador. Ngunit ang pangalawang paraan ay ang pumunta sa iyong sariling paraan. Sa ganitong paraan ay hindi makikita ang resulta, at masasabing puno pa ito ng mga hindi alam, ngunit kung ito ay magtagumpay, ang hinaharap ay walang limitasyon, at sinabi ng Diyos na Chen Kun na sa ilalim ng pag-espiya ng mga lihim ng langit, kailangan talaga niyang pumunta sa Netherworld. Kaya alam ni Yang Yiyo na wala siyang pagpipilian. Dahil kay Liu Lingling, kinailangan niyang pumunta sa Netherworld. Pinili ko ang pangalawang paraan, ang pumunta sa Netherworld. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at sinabing, sinabi ng Diyos ng Chen Kun, mahusay iyon, tama ako tungkol sa iyo. Ang pagpunta sa Netherworld ay tila mapanganib, ngunit may magagandang pagkakataon. Ang mahiwagang Netherworld ay bahagi din ng ating universo. Kung pupunta ka mula sa Yang hanggang Yin, maaari kang makakuha ng higit pa. Sinabi ni Yang Yiyo, ang susi ay kung paano makarating sa Netherworld. Kung alam niya kung paano makarating sa Netherworld, pupunta siya roon ngayon din, dahil kailangan niyang hanapin si Liu Lingling. Ang mga salita ni Chen Kun Divine Venerable ay nilinaw na siya ay nakatakdang pumunta sa Netherworld, at marahil ay si Liu Lingling ang tinutukoy niya. Narinig ko lang na sinabi ng Diyos na Chen Kun, ang saligan ng pagpunta sa Netherworld ay kailangan mong hanapin ang 6 na reinkarnasyon para buksan ang Netherworld. Upang mahanap ang 6 na reinkarnasyon, kailangan mo ng tulong ng Siyam na makalangit na antas, at hanapin ang Kilin. Ang Kilin ay may kakayahang subaybayan ang 3 kaharian at mahahanap ang 6 na reinkarnasyon. Marahil ay maaari kang tumulong sa iyong pinakamababang mundo. Hinaharap, kapag binuksan mo ang 6 na reinkarnasyon at pumasok sa Netherworld, kakailanganin mo ang tulong ng ilang mga hayop, tulad ng Kilin, Phoenix at Pangkon. Sa wakas, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang God of Moment ng Chen Kun Temple ay pumunta sa isang hindi kilalang lugar sa God Realm. Kailangan mo siyang mahanap.
Sa oras na iyon, matutulungan kanyang makahanap ng ilang makalangit na level masters. Kapag may 9 na makalangit na level masters, maaari silang magsanib puwersa para buksan ang 6 na reincarnation at ipadala ka sa Netherworld. Tumanggo si Yang Yiyu at iningatan ang mga salita ng Chen Kun God sa kanyang puso. At lumuhad siya sa harap ng Diyos. Dahil sa sandaling ito, ang imahe ng Diyos ay naging malinaw, at ito ay malinaw na ito ay magwawala sa huli. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Diyos ni Chen Kun ang kanyang Panginoon. Sa kasong ito, nararapat na magbigay ng paggalang. Magalang na pinaalis ni disciple Yang Yiyu ang Diyos. Alam niya na sa sandaling ito, ang Diyos ng langit at lupa ay tunay na naglaho. Ang Great Daw ng Hanyuan ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Mag-ingat, kapwa Taoista. Baka isang araw, magkikita tayong muli. Pagkasabi nito, tuluyang nawala ang estatwa ng Diyos ng langit at lupa. Tumayo si Yang Yiyu pagkatapos ng 3 yumuko, ngunit nang tumayo siya, naramdaman niya ang biglaang pagkabigla ng Chen Kun Pot. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, sumilay ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, lahat ng nasa Chen Kun Pot ay lumitaw sa kanyang isipan. At isang tipak ng hangin ang lumitaw sa Chen Kun Temple sa loob ng Chen Kun Pot at lumutang sa bulwagan. Ito ay malinaw na ang chi ng Hanyuan. Pumwesto si Yang Yiyu sa likuran niya at maingat itong dinama. Talagang konektado siya ngayon ng dugo sa buong mundo ng Chen Kun Temple. Gayunpaman, alam niya na para makontrol ang mundo ng Chen Kun Temple, sa kalaunan ay kakailanganin niya ang Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso. Ito ang pinakamagandang pagtatapos. Panahon na para lumabas at tingnan kung hahayaan siyang mamatay ng Diyos ng kamatayan. Sabi ni Yang sa sarili, at tumalikod na para maglakad palabas ng hall. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.